Hello po, Steffi here. Welcome back to my channel. Nagbabalik po tayo pagkatapos ng maraming weeks din. Pasensya na po. At kailangan pong lumipat ng bahay, ng tirahan. So, dun po ako nag-focus. But anyways, ang tarot reading natin for today, for tonight, ay para naman po kay David Licauco. Single tarot read po muna tayo ngayon. Okay? So, welcome back. To Steffi Lucky Star channel. Okay, so let's start. First card ni David. Six of Swords. Ito ang transitional period ng kanyang buhay. Kailangang mag-relocate siguro, or kailangang lumipat ng bahay, or lumipat ng trabaho, lumipat ng network, whatever na kailangang mag-relocate or lumipat. Okay? Kaya ayan, parang nasa bangka. Lilipat, di ba? Ayan, paalis ang bangka. Alright. So, next card para kay David. Swords na naman. Queen of Swords. So, sino si Queen? Maring ang kanyang nanay. Okay, na very palaisip, very strategic, very self-sufficient, very honest. Ayan, siguro panay ang advice sa kanya, panay ang sermon din. Diba? Ayun, so kailangan niya siguro yung support ni Queen, kung sino man siya na mas nakatatanda na binibini or ginang. Okay, pwede nga ang kanyang nanay. Kailangan niya ng support. Ayun, siguro para mag-decide, para gabayan siya sa kanyang mga decisions. Okay? So, next card para kay David. Page of Swords. Swords na naman. Puro swords. Okay, so yan ang ating paborito. Ang mga spy sa paligid. Napakaraming pinya, napakaraming mata, nakamasid, nakaabang. Ayan, maraming updated sa buhay at saka sa mga ganap sa buhay ni David. Ito ang mga curious na tao. Okay? Okay lang yun. Wag lang po maging mapanira, wag lang pong maging inggitera, ganun, na nakakapanakit tayo ng damdamin, nakakasira tayo ng buhay. Okay? Ito. Mukha namang mababait ang mga marites na ito. At saka mga marisol. Okay? Ayan. Maraming spy. Alright, next card para kay David. Swords na naman. Swords pa rin. Seven of Swords. Ayan. So, si Seven of Swords, ito ang card of betrayal, dishonesty, what else? Lying, panloloko, cheating, ayan. Diba? Hindi kaya tinakbuhan siya. Maaring tinakbuhan, maaring ninakawan, maaring, what else? Niloko, kaya iniwan, tinakbuhan. Ganun. Puro swords talaga. Ang lungkot naman. But anyway, siguro may nagsinungaling lang behind his back. Maring ang mga spy. Okay, next. Swords pa rin. Ito. At least, Ace of Swords. Pag Ace, mga bago nga, diba? So, may mga bagong naiisip, bagong ideya, bagong opinions, basta mga bago. Worst case scenario naman, maring may surgery, may ma-surgery, siguro sa family, maring ding bagong conflict, kasi puro swords. So, kung conflict man yan, siguro ito nga, yung pagsisinungaling, cheating, at saka ito, ang mga marites sa paligid. Yun. Otherwise, kung positive ang Ace of Swords ni David, ito ang mga bago na paparating, bagong naiisip na pagkakaperahan, basta very positive. Okay. Next,
The moon. Si the moon, ito ang kanyang pag-iisip. Maring emotional siya. Emotional dahil sa mga pangyayaring ito na may nanloko or kailangan niyang lumipat. At may mga chismax, napakarami. Marami siguro nang bubuli, maraming naninira. Kaya ito, the moon. Kailangan niya man ng magdahan-dahan dahil may mga unseen problems, maraming problema. Kailangan niya din makiramdam sa paligid dahil dito sa mga experience na yan. Kailangan niya din magtiwala muna sa kanyang sarili. Kaya nakikiramdam sa mga pangyayari at sa mga tao sa paligid. Otherwise, ito pa rin yung kanyang nanay, kagaya ng Queen of Swords dyan, na very emotional, very loving, compassionate, at nag-aalala para kay David. Okay? Mara din ito yung mga sikreto or mga misteryo sa buhay ni David. Okay? Na kailangan niya ding protektahan kasi nga napakadaming pinya mata sa paligid. Okay? What is this? Judgment. Okay, so si Judgment, maring ito ang clarity. Yan, clarity dito sa Ace of Swords niya. Mga bagong naiisip. So, clear na clear ang utak. Kahit na maraming pangyayaring ganito. Cheating, lying, ganyan. Maring din ito yung kanyang final decision. Or ang kanyang wake-up call. What else? Ang kanyang purpose sa buhay. O, diba? At least, despite ng lahat ng ito, kung grabe man ng mga nangyari dyan, na panloloko or cheating, at least alam na niya yung totoong purpose niya sa buhay. Na, kumbaga nagising, ganun, wake-up call, si Judgment card. Okay? Or, nakapag-decide na siguro. Ang decision is to go away, lumipat, mag-relocate. Alright? So, next card. Wow, Wheel of Fortune, diba? Gumanda ang cards. Wheel of Fortune, ang kanyang turning point, ang breakthrough, ang kanyang luck. Kaperahan. So, maraming kaperahan ang kapalit ng mga yan. Okay? Or ang kanyang breakthrough. Kung dati nga, nilalait or niloloko. Ngayon naman, nangingibabaw siya. Nasa tuktok, pumapayagpag, nagtatagumpay. Okay? So, last card na po para kay David Licauco. Last card. 8 of Cups. Okay, so 8 of Cups, kailangan niyang umalis talaga. Maring mag-travel lang siguro. Pero meron siyang iiwan, meron siyang tatalikuran, meron siyang, what else? Iiwasan. Maaring iwan niya yung kanyang cup of love, maaring iwan ng pag-ibig, maaring mag-travel lang or iwan ng family for quite some time, ganun. Okay? Yan si 8 of Swords. Withdrawal. Maaring mamasyal lang, magpapahinga. Okay? So, first card, ang relocation or transitional period niya na kailangang lumipat siguro. Lumipat ng tirahan or bahay. And the last card, ang kailangang umiwas or tumalikod or mang-iwan or umalis muna. Mare. Okay? So, yun pa yung tarot reading ni David Licauco. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.